24 years old ako nung unang makaluwas dito sa Maynila. Nagkaroon ako ng syota si Mai. Nagtatrabaho sa isang club. Matalino naman siya pero mas ginusto niya sa club dahil mabilis daw ang pera. Papasok kang gutom at salat? Uuwi kang busog at may laman ng bulsa. Ganyan ang lagi niya sinasabi sa akin tuwing aayain ko siya mag-apply sa pinapasukan ko. Meron kaming kasunduan ni Mai na hinding-hindi siya pwedeng magpalabas sa iba. Maski makipaglampungan ay bawal. Kaya nga madalas kami magtalo dahil ayun ang inisip ko tuwing nasa trabaho siya. Malay ko ba na malaki ang i-offer sa kanya para sa ganung bagay? Nangako naman si Mai na hindi niya ito gagawin. Madala nga ay serbadora lang daw siya ng mga orders ng customer. Hanggang sa isang gabi hindi ako makatulog. Ewan ko ba, parang akong balisa. Kahit anong pikit ko ay hindi ako dapuan ng antok. 12:00 pa lang noon at 4:00 pa ang out ni Mai sa trabaho. Kaya naman nag-text ako sa kanya kung anong ginagawa niya pero ni isang reply ay wala akong natanggap. Maski tawagan ko siya ay hindi niya sinasagot. Isang plano ang nabuo sa isip ko at iyon ay ang puntahan siya sa pinagtatrabahuan niya. Pero alam kong magagalit siya pag nakita o nalaman niya na pumunta ako doon. Nagsuot ako ng isang jacket at nagsombrero ako. Nagsuot din ako ng salamin na puti para hindi niya ako nakilala. Pagdating ko sa labas ng pinagtatrabahuhan niya ay nagulat ako sa aking nakita. Nasa poster si Mai. Siya ang pinaka-star dancer. Nagulat ako dahil ang sabi niya ay serbadora lang siya. Pumasok ako at sa pinakalikod na sulok ako. Pumuesto nilingalinga ko ang ulo ko at hinahanap si Mai. Pero wala ito. Madilim at puro ilaw na pula, green at blue na pumapaikot lang ang nakikita ko. Hanggang sa nagdilim bigla at nag-announce ang DJ na ang next na lalabas ay yung inaantay na start dancer. Scarlett! Yan ang tinawag kaya naman hindi ko tiningnan dahil mas focus ako sa hinahanap ko. Pero nang biglang may umagaw ng pansin ko at mapabalik ng tingin ko sa babaeng sumasayaw. Babaeng walang suot na kahit na ano at suot lang nito ay isang mataas na sapatos na kulay pula. Hindi ko agad nakilala si Mai dahil sa palitada na ginawa sa mukha. Neto maski sa balakang niya ay nagkaroon siya ng tattoo na wala naman talaga. Nakaramdam ako ng kaba, Pero ang ipinagtataka ko imbes na magalit, ako dahil sa nakita ko, ay parang may isang parte ko na nagpupumiglas at gustong kumawala. Nakatitig lang ako sa paggiling ni Mai, habang sigawan at palakpakan naman ang ibang nanonood kay Mai. Mas lalo akong nakit kay Mai. Habang pinapanood ko siyang nagsasayaw ay nararamdaman kong paunti-unting naninigas ang katauhan ko. Nang bigla akong natauhan, niloloko ako ng syota ko. Ang dapat na akin ay nakita na ng kung sino-sino. Kung hindi ko pa siya nahuli ngayon, malamang ay wala akong kaalam. Alam na gabi-gabi na pala piyestahan ng iba't ibang lalaki. Ang dapat na sa akin lang